Bale, dito ko po sisimulan ng aking paglalagay tali. Ay dadagdagan ko po ng groove yung pinakang saddle niya. At medyo mataas yung kwan ay palalalimin ko. Dinagdagan ko lang ng groove. Are. Ito ang position niya. Ganyan. Itong adjacent ay nakaharap dito. Tapos ito. Nakakabit mo na yung string niya. Ito yung i-string, yung pinakamalaki. Bubuksan ko ng lahat. Ang sunod ay A-string. Unang-una E, tapos sunod A. Bali, ito yung string na binili ko. Alice ang tatak. Ayan. Subukan natin kung maganda. Sunod sa E ay A. Sunod sa A ay D. D string. Tatlo. Kasi baka magkaroon pa ako ng adjust dito dahil yung taas ng nitong pinakang bridge, tapos yung taas nung bone nut. Ang sunod ay G string na third, yung pinakang pang-apat. Pinakang malaki siya dun sa pino sa baba. Yan. Sana magandang tunog. Sabi nila maganda daw tumunog itong Alice. Bali sa electric guitar, ang pantest ng string nito ay pag magandang klase, maganda ang tunog, malakas ang tunog. Pag malakas ang kapit niya sa magnet, kailangan malakas ang kapit niya, malakas yung magnet, malakas sa magnet, malakas tumikit. Ibig sabihin nun, maganda siyang malakas ang tunog niya sa electric guitar. Kapag mahina yung dikit niya sa magnet, ibig sabihin mahina siyang sumagap nung magnet, kasi magnet itong pick up nito eh. Mahina yung sagap niya, ibig sabihin mahina siyang tumunog. Pagka ganon ay siguro nung una kong bili ng string ay hindi ko alam na kailangan i-magnet yon. Ay binili ko yung stainless, yung pala pang acoustic. Mahina siyang dumikit sa magnet. Nagtataka ako bakit ganun. May mahinang tumunog. Nag-research ako, yung pala hindi pwede yung stainless na puro sa electric guitar. Dapat pala ay dumidikit sa magnet, kasi yung stainless ay hindi siya dumidikit sa magnet. Kumbaga yung string ay medyo nadikit din ng konti pero hindi siya ganun kalakas sa magnet. Kaya kaya pala siya mahinang tumunog. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Bali, ang paghihigpit po niyan ay ganito. Itatapat yung muna doon sa string.
Tapos a-adjust kayo ng at least mga 1.5 inches bago iikutin. Bali paluluwagan ng 1.5 inches tapos saka iikutin para at least maka 3 ikot siya. Tapos yung pinakang dulo iilalim. Ganun din ang sa susunod na gagawin sa susunod na string. Yan, ilalim tapos saka pa iikpitin para hindi siya agad mawala sa tono, para yung nakalock siya at least 3 ikot. Yung 1.5 inches almost 3 ikot yun eh. Ganun yung nakita kong pagkakabit ng string. Yan, tatapat muna tapos adjust ng atras ng at least 1.5 inches. Yan, tapos saka babali yung medyo kikiloy ng konti para doon na start yung pag-ikot. Tatlo hanggang 5 ikot siguro ginagamit ko. Ganun din ang kasunod. Bali may mga adjustment pa akong gagawin dyan. Bali sa ngayon ay itutuno ko lang siya para makita ko kung ano yung dapat i-adjust, kasi hanggat hindi na ikakabit yung string ng ayos ay hindi makikita kung saan mag-a-adjust. Ngayon nakita ko na nung naikabit ko, saka ko lang nakita na kailangan mag-adjust. Medyo mataas pa yung pinakang string niya doon sa may malapit sa puno. Dito sa may dulo ng neck ay tama na lang, yung konting-konti na lang yung adjustment. Pero dito sa may papunta sa puno medyo mataas-taas pa ng konti. Kailangan siguro magbawas ng height ng pinakang bridge, yung pinagtupan ng tutungtungan ng kwertas. Okay na, tapos na. Testingin na lang natin. Wow, ang taas. Grabe na eh, makikita ko this. Try natin kung ito'y magsisilbi. Sintonado, ano? Eto na po. Bali, tinuno ko na siya. Isa lang gamit kong cellphone, dito lang ako nagtutuno. Pero ito na po yung ginawa ko. Ganda tunog, no? Pero wala po siyang patay na tunog.